ang aking i-share ngayon sa inyo ay tungkol sa salita. Kung bakit siya mahalaga at kung bakit siya makapangyarihan. Ang sinasalita natin ay galing sa ating isipan. So kaya sabi ko, ingatan ang ating isipan at ang ating pananalita. Kasi ito ay maglilikha sa atin ng buhay. Is karanasan o ating kapalaran. So manggagaling sa ating sinasabi at sa ating iniisip. Kaya inuulit ko, mahalagang ingatan natin ang ating isipan at ang ating sinasabi. Kung ito ay gusto mong anihin, gamitin ang salitang gusto mong maani. Ang salita ng buhay. Ito yun sa John 1, chapter 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Sino yung nung naroon na ang salita sa pasimula pa lang ng mundong ito? Si Jesus. Okay, pagpatuloy ko kung bakit siya ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Paano? Okay, pagpatuloy ko ulit. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sino ang kasama ng Diyos? Siyempre si Jesus. At ang salita ay Diyos. Kung bakit ang salita ay naging Diyos? Dahil siya ay nagmula sa Diyos. Hindi siya nagmula sa tao. Kaya si Jesus ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Si Jesus yun ang ibig sabihin ng salita. So, matalinhaga nga ang Biblia. Kaya huwag nating ipakahulugan ng literal. Ito ay matalinhaga. Kaya unawaan nating maigi. Okay, ipagpatuloy ko sa talata 2. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Si Jesus. Dahil kasama siya ng Diyos, kaya nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So lahat ng bagay nalikha nang dahil kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ is God. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw. Sino ang buhay? Si Jesus. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Ito ang nagkaroon ng pag-asa sa sanlibutan. Kaya sinabing ilaw. Siya ang nagbigay ng pag-asa. So, nagliwanag sa kadiliman ang ilaw. So, at hindi ito naggapi kailanman ng kadiliman. Hindi natalo ng kadiliman ang liwanag dahil si Jesus ay Diyos. Mababasa din natin sa Juan chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita. Naging tao si Jesus, totoo yan. Na kaya sinasabi ng iba na si Jesus ay hindi Diyos, tao si Jesus. No, naging tao, ibig sabihin, nagpakitang tao. Okay. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nanirahan sa taong na may pananampalataya lamang kay Jesus. Ipagpatuloy ko. Nakita naman natin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang ng kaisa-isang anak ng Diyos Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sabi ni Jesus, I am the truth. Okay, ang kagandahang kaloob ng Ama sa atin ay ang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya na isinisigaw, siyang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Iyon ang patotoo ni Juan na mababasa natin sa Juan chapter 1 verse 15. So ipagpatuloy ko hanggang sa 17. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, si Jesus, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Tumanggap tayong lahat ng pag-asa. Ibinibigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises.
So, ang kautusan ay binigay kay Moises. Ngunit dumating ang kagandang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. So, tumanggap tayo ng kagandang loob sa pamamagitan ni Jesus. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. So, sino ang pinakamamahal ng Diyos? Si Jesus na nagpakilala sa Kanya. Kung sino ang Ama. Sana malinaw ang ating nabasa. Yan ay mababasa natin sa Juan. Si Jesus bilang kordero ng Diyos, bilang tupa ng Diyos, babasahin ko din sa inyo sa chapter 1, verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So si Jesus ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dahil nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. Kung tao si Jesus, paano niya aalisin ang kasalanan ng sanlibutan? Ganito ang patutuo ni Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya, kay Jesus. So nanatili kay Jesus ang kalapati. At yun ay ang Espiritu. Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin. Hindi kilala ni Juan noon si Jesus. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin. Ang Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos kay Juan. Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, kanino bumaba ang Espiritu? So, kanino nanatili ang Espiritu? Kay Jesus. Kaya siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ngayon ay nakita ko siya at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Si Juan ang nagpatutuo na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi lamang siya simpleng propeta, kundi siya ay Diyos. Dahil siya ay nagpakitang tao o naging tao. Pero dala niya ang Espiritu Santo ng Diyos, kaya si Juan ay nagpatutuo na si Jesus ay Diyos. Okay? So, sana nasundan niyo ako. So, babasahin ko ang buong chapter. Sana hindi kayo magsawa sa aking mukha. At babasahin ko sa inyo ang buong chapter para malinaw. Para masundan natin. Ang salita ng buhay. Ito na. Babasahin ko na ang buong chapter ng Juan. Ang chapter 1 lang. Ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpapatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumasampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ibibigay ni God sa atin kung tayo may pananampalataya sa ilaw, sa kay Jesus, sa salita, sa kordero, sa buhay at sa katotohanan. At yun ay sa Jesus. Nasa talata 10 tayo. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nalika sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap na sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay, ang sumampalataya kay Jesus ay yun lamang mabibilang na mga anak ng Diyos. So, ang hindi sumampalataya ay hindi kabilang na magiging anak ng Diyos. Hindi bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos ang ayaw sumampalataya kay Jesus na si Jesus ay Diyos. Okay? Ipagpatuloy ko sa talata 13. Sila ay naging mga anak ng Diyos.
Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o ayon sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So, sa kalooban ng Diyos, kaya tayo ay magiging anak ng Diyos. Hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kundi sa kagustuhan ng Diyos, sa awa at sa habag ng Diyos. Okay? So, ipagpatuloy ko hanggang talata 14 ulit. Sa talata 14, naging taong salita. Naging taong salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatutuo si Juan tungkol sa Kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Lahat ng kagandahang loob. Ang iyong kayamanan, ang iyong kalusugan, ang iyong kaligayahan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapayapaan, yan yung kagandahang kaloob na yon ay kay Hesukristo, ang buhay. Ipagpatuloy ko sa talata 17. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Yun ay si Hesukristo. Ang pinakamamahal ng Ama, ang kanyang anak. At tayo ay mapapabilang na anak ng Diyos kung tayo ay may pananampalataya kay Hesukristo na siya ang katotohanan, buhay, kordero, salita at kagandahang loob ng Ama na siya ang Diyos. Ang patutuo ni Juan na tagapagbautismo. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pare at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Si Juan ang may sabi na hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias. Tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang sagot ni Juan. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta. Sumagot si Juan, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyayari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, si Jesus. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin. Higit kay Juan. Sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon. Ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin. Kung kanino mo makitang bumababa at manatili ang espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng espiritu. Ngayon ay nakita ko siya at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos, si Jesus. Kaya siya Diyos
dahil siya ay anak ng Diyos. Tayo ay tao dahil anak tayo ng tao. Ganon lang yung kasimple. Ang unang apat na alagad ni Jesus. Kinabukasan naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito'y, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirahan at tumuloy sila roon ng araw na yun. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Misayas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinasama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro." Ang pagkatawag kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose." "May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika tingnan mo." Nang mapalapit si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong niya si Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathaniel, "Rabi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Malinaw na si Jesus ay Diyos dahil siya ay nanggaling sa Diyos. Siya ay nagpakitang tao lamang sa mundo, pero siya ay Diyos dahil siya ay nanggaling sa Diyos Ama. Nagpakitang tao, isinilang ng tao, pero siya ay Diyos. So, ang nagpatunay nito ay ang mga nakilala sa Kanya. So, pag nakilala nyo si Jesus, makikilala nyo rin ang Diyos Ama. Hindi po yan galing sa akin. Iyon po ay ayon sa Biblia. Sinabi ni Jesus, "Sumasampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Hindi pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." So yan po ang kabuuan ng Juan na nagpakilala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ang salita, kaya ang salita natin ay mahalaga dahil yun ay magkikreate sa atin ng kung ano man. Kaya pag nagsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa natin o sa ating sarili, pag sinabi natin sa ating sarili na ako ay bobo, you will become. Ako ay mahirap, you will become. Kaya ang sabi nga sa Joel 3:10, na sinasabi na, "Let the poor say, I am rich." Hindi po nagsisinungaling ang taong magsasabi na siya ay mayaman dahil si Kristo, kung tinanggap natin siya sa ating buhay, siya ang magiging ilaw, siya ang magiging pag-asa, siya ang mag-aahon sa atin sa hindi maganda. Ang kagandang kaloob ng Diyos Ama. Dahil nanggaling siya sa Ama, siya ang anak ng Diyos, kaya si Jesus ay Diyos. Inuulit ko palagi na si Jesus ay Diyos kasi ang iba ayaw maniwala na si Jesus ay Diyos. Ang pinanindigan nila, ang Diyos ay iisa lamang. Totoo, dahil ang Diyos na nananahan kay Jesus
At ang Diyos Ama ay iisa. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa taong may pananampalataya kay Jesus. Siyempre, pag may pananampalataya ka kay Jesus, ibig sabihin, sundin mo ang kagandang kaloob ng Diyos Ama. Maniniwala ka sa katotohanan, maniniwala ka sa kanyang salita, maniniwala ka sa kanyang ginawa, maniniwala ka na siya ang kordero, maniniwala ka na siya ang buhay, ang katotohanan at ang daan patungo sa iyong kaligtasan. Dahil si Jesus ay hindi lamang para iligtas ka, kundi ibigay lahat sa iyo ng karangyaan sa buhay. Yun yung liwanag, pag-asa. So, 'di ba? Sinabi nga, tayo ang templo ng Panginoon. Tayo ang simbahan, tayo ang church, tayo ang templo. So, kung hindi ka maniniwala na ang Diyos ay nananahan sa iyo, walang magagawa ang Diyos sa iyo. Kaya nga sinabi ng Diyos sa isang bulag, ano ang gusto mong mangyari? Ang sabi ng mga Pariseo, ganun, bakit mo tatanungin, alam mo ang bulag, alam mo kung anong kailangan niya. Doon, ang punto ni Jesus ay para sa iyong salita manggaling ang kung ano ang kagustuhan mo. At ang sabi ni Jesus, ayon sa iyong paniniwala, ikaw ay gagaling. Pag-ani natin ng magandang kapalaran, magandang karanasan, ay naayon sa ating paniniwala. So, na mababasa natin sa Matthew 7:7, ask, believe, and receive. So, hindi pwedeng ask and then receive. Kailangang may paniniwala tayo. May formula ang buhay. Kagaya ng pagsilang sa'yo na proseso ka, may formula na pinagdaanan para ka, and after 9 months, ipanganak ka. Ganon din po. Kailangang bago ka kumain, sumain ka muna, magluto ka muna, bago ka makakain. So, lahat may proseso. May proseso. So, kailangan humiling ka, maniwala ka ang susi bago mo ito matanggap. Hindi pwedeng humiling ka and then tatanggap ka nang wala kang paniniwala doon sa hinihiling mo na matatanggap mo. Kaya si Jesus ay kailangan tanggapin natin, may pananampalataya tayo sa salita. Kaya ang salita mo ay ingatan mo. So, ang mag-focus tayo doon lamang sa maganda at ang gumawa sa atin ng hindi maganda, let go natin yan. Let go, let go, let go. Kasi para hindi natin maani. At mag-focus lang tayo doon sa maganda at sabihin natin ang maganda. Pag nag-focus tayo sa maganda, ang ating ibubuka ng ating bibig, ng bunganga ng ating salita, ang sasabihin, ang lalabas, ay maganda. So, yun lamang ang ating i-focus. So, pagka nagkamali tayo, dahil nagkasala tayo, everyday nagkasala tayo, dahil likas na natin yan, tayo'y tao, tayo'y isinilang na makasalanan, tayo'y, hindi pa man tayo isinilang, andyan na ang kasalanan. So, kaya andyan ang patawad. Kaya pag tayo ay nagkakasala, lagi nating hingin sa Diyos ang awa at habag na tayo ay patawarin. Pero yung mga nagkasala sa atin, huwag nating kamumuhian o huwag nating paghigantihan. Basta mag-focus lang tayo doon sa at bahala na ang Diyos sa kanila. Ang sabi nga dito, tayo laging humihingi, dumulog ng awa at habag ng Panginoon sa araw-araw. Natin na sa araw-araw nakakasala tayo sa ating kapwa at lalo na sa Panginoon. Kaya kung ano man ating pagkakasala, gabi-gabi, pagkagising o bago matulog, tayo humingi ng kapatawaran at magpasalamat tayo sa kung anong natanggap natin. Dahil the more na magpasalamat tayo, the more na ang blessings ay lumalapit sa atin. So, yun yung ma-attract natin ang mga blessings. Kung tayo ay marunong magpasalamat sa Kanya, sa nagbigay, sa lahat, sa Diyos. Dahil siya lamang ang provider natin. Siya ang source natin. Hindi ang source natin yung asawa natin, hindi yung source natin yung trabaho natin. Ang source natin ay si Jesus. Ang source natin ay ang Diyos. So, doon tayo magpasalamat at kung nagkasala tayo, humingi tayo ng kapatawaran. Araw-araw sa Diyos, dumulog tayo ng habag at kanyang awa na tayo ay patawarin. Ako'y kaawaan mo, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. At tayo ay nagkakasala, walang taong hindi nagkakasala, lahat tayo ay nagkakasala dahil tayo ay tao. Likas na makasalanan. Okay, pero ang kapatawaran ay dyan at alam natin na kung tayo ay nagkasala, huwag na nating ulitin, iwasan na natin at ang pananalita natin, humingi tayo ng gabay sa ating pananalita na huwag tayong, na ang sasabihin natin ay mabuti lamang sa ating kapwa.
Kung ang kapwa natin ay hindi naging mabuti sa atin, huwag tayong magiging katulad nila, ang sabi ni Jesus. Maging mabuti tayo doon sa mga hindi mabuti. So, dahil si Jesus, itinubos na tayo, ipinaglaban na tayo ni Jesus, itinubos na tayo sa ating kasalanan, kaya ang hinalimbawa ni Jesus ang ating sundan. So, sana tumibay pa ang ating pananampalataya sa Diyos. Purihin ang Diyos. Another day again. Jesus is alive. So, God bless everyone. Sana nasundan nyo ako at sana may natutunan kayo ngayon sa muli nating pagkikita. Hanggang dito na lamang. Please don't forget to share, like, and subscribe. At hit ang notification bell para kayo ay ma-notify. And then, thank you so much for stopping by. God bless everyone. Sana muli ang inyong buhay maging mapayapa, maging masagana, at protektado tayong lahat, safe tayong lahat sa ating kinaroroonan. May the presence of God in me blesses the presence of God in you. Namaste. Thank you.